Oo, dun sa church. Okay. Ano may mga Onido. gumapensin? Hi guys! Hi guys! Today is death anniversary ng mama ko and pupunta kami ng simbahan ni Kia para makapagpadasal and magtirik na rin ng kandila. And this is my outfit for today. Pero bago ako pumunta ng simbahan, susunduin ko muna yung anak ko sa school. Tara! Pagkalabas nga ni Prince ay binihisan ko lang siya agad at sumakay na kami ng jeep para papuntang bayan at sa bayan kami sasakay ng bus papunta naman sa Buendia. Para sa Buendia na kami sasakay ng LRT papunta ng Baclaran Church. Medyo matagal-tagal na din akong huling nagbiyahe ng gabi kaya medyo na-overwhelm ako sa traffic ng rush hours. Buti na nga lang kahit papano, yung bus na nasakyan namin is nag-decide na mag-take na ng Skyway at syempre swerte kami doon para mas mabilis din silang makabalik ng Buendia. And swerte kami sa part na yun ni Prince kasi kahit papano umuusad yung aming biyahe. Pero okay lang, enjoy kami sa mga city lights habang bumabiyahe kami. Hello guys! Nasa LRT na kami. Nagbiyahe kami 5. So, 8 na ngayon. So, 6, 7, 8. 3 hours yung biyahe namin from San Pedro to Baclaran. Oh, dun sa church na yan. Touchdown, Baclaran Church for 8:01 na. Teka na. Hi guys! Nandito na kami sa Baclaran Church. Hi! Sige na, lakad ka na. Hi guys! Nandito na kami sa Baclaran Church and magpe-pray kami para sa aking mother kasi death anniversary niya ngayon. Ginabi kami kasi nagbiyahe kami after class ni Prince ng 5 p.m. and 3 hours kasi yung biyahe. 5 p.m. kayo nag-out eh. Sabi daw ni teacher, 3:30. Late kayo nag-out eh. Hindi ko alam. Bakit late kayo nag-out? Kasi yung tagal-let ng mga checker. Ante yung mga checker eh. So, magsisindi kami dito ng kandila. Magpe-pray kami for my mom. And magdadasal. Magpe-pray nga, magdadasal. Magsisindi ng kandila. And magpicture na din, syempre. Bawal maingay dyan. Dalawa please. Sige. 3 din sa'yo. Gusto mo, maghulog tayo ng 3-3. money. Oo. Ngayon sinasabi ko, kaya pala ako sinasama ni mama noon magsimba. Kaya pala tinuturo sa akin ni mama kung paano magdasal. Kaya pala tinuturo niya sa akin na tuwing Wednesday, yun ang araw ng ina ng saklolo. Kasi darating ang araw na ako na lang pala mag-isa. And yung kung paano niya ako tinuruan noon, na manampalataya, magdasal at maniwala sa Panginoon at kay Mama Mary, is gagawin ko na din na mag-isa para sa anak ko. Bilang ina pala talaga, kailangan ikaw ang magtuturo sa anak mo na maniwala sa Diyos at manampalataya. Hindi ko dati inisip na darating ang araw na lahat pala ng itinuro niya sa akin magagamit ko para maturo ko din sa anak ko. Kaya pala gusto niya akong matuto na maging mabuting tao kasi ituturo ko rin sa anak ko kung paano maging mabuting tao. Ituturo ko din sa anak ko na dapat
magkaroon ng takot sa Diyos, huwag gumawa ng masama sa kapwa, at hanggat maaari matutong magpasensya at magpatawad kahit hindi pa sila nahingi ng tawad sa iyo. Maraming salamat Ma sa lahat ng itinuro mo. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtiyatsagang matuto ako. At ito ang pinaka-importante sa lahat na naituro mo sa akin, ang matutong manampalataya, magdasal, maniwala sa Diyos at matakot sa Diyos. Huwag ka mag-alala Ma, pipilitin kong maging mabuting tao ang anak ko dahil inumpisahan ko na sa pagpili ko na maging full-time mom sa kanya. Pinilit kong maging ina sa anak ko gaya ng pagpili mo na maging ina sa aming mga anak mo. Kasi alam mo Ma, sa pagkawala mo, natutunan kong maikli lang pala talaga ang buhay ng tao. Hindi ako natatakot mamatay pero gusto ko sa oras na kunin ako ng Panginoon ay naituro ko na sa anak ko ang mga bagay na kailangan niyang matutunan sa buhay lalo na sa panahong wala na ako. Kaya lagi ko na lang dasal sa Panginoon na bigyan niya ako ng kalakasan at medyo mahaba pang buhay para makasama at maturuan ang anak ko. Alam nyo guys, pwede naman pala kami magsimba kahit gabi na kami, mga 8. Pwede pa pala kasi open pa pala yung church ng 8 p.m. So, nakakatuwa lang kasi ngayon ko lang nalaman and magpe-pray kami. Ito ang simbahang takbuhan ng aking ina noon, lalo sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. At hindi naman niya binigo ang mga dasal o dalangin ng aking ina noon. Ramdam ko ang paniniwala ni Mama noon. Ramdam ko ang mga kwento niya ng patunay ng milagro ng ina ng saklolo. Lalo na nung na-hospital ang kapatid kong si Kaloy, niluhod talaga ng nanay ko ang simbahang ito mula pinto hanggang altar. Hi guys! Tapos na kaming mag-pray sa loob ng simbahan. Ngayon, pauwi na kami kasi gabi na din naman, 8:51 na. So parang 1 hour din kami dito sa church. And thank you Lord for all the blessing na meron kaming mag-ina. Maraming salamat po. And sa lahat din ng nanonood at sumusuporta sa amin, thank you so much din po. Ganito pala guys yung simbahan kapag gabi na. Ayan, eto dito to sa may gilid ng simbahan guys. So may mga nagsisimba pa din and open naman yung church guys. So pwede kayong Baby! ayan guys, ang fountain. Wishing well. Oo, huwag ka pumatong. Hindi ba kahit? Hindi ko Ayan. mabot eh. Yan, ganyan lang, ganyan lang. Ganyan? Tapos, ihagis mo na yung piso mo, yung point. Isa-isa? Opo. Mag-wish ka. Anong wish mo? Nakabiyang snipper. Lakasan mo, di ka maririnig ni Papa Jesus yan. Nakabiyang snipper. Para makabili na sniper. O, sige na. Hagis mo na. Pwede magandang food. Maganda. Food. Food. Healthy food. Healthy na food. Ito. Hagis mo na. Yan. Pray ka na. Pwede magandang bahay. Oh, wow! Parang may mga gumagalaw eh. Saan? Doon, siya may ano. Talaga? Ayan, sige. Diba? Oh, ayan, mag-wish ka. Wish. Hagis ka, piso. Tama? Ah, wala naman naghahagis pala. Wala pala naghahagis. Sobrang natuwa ako guys nung nalaman kong bukas pa pala yung office at nagre-receive pa pala sila ng mga envelope for mass offering. And dito ko din i-request na ipanalangin ang kaluluwa ng aking ina kasama ng kanyang mga mahal sa buhay na nasa langit na din. Ang aking nanay Basyon, tatay Tunying, tito Buyong at tito Jeff. Ang ina, ama at kapatid ng aking mama. Tinuro sa akin ni Nanay Lorna na kapag may gusto kaming ipagdasal or alayan ng dasal is mas magandang gawin namin ito sa simbahan.
Kaya simula nung tinuro sa akin ni Nanay Lorna yun, lagi na ako nagpapadasal sa simbahan. Kaya maraming salamat Nanay Lorna dahil ikaw ang nanay na tumayo sa amin nung panahong nawalan kami ng nanay. Kayo nila Nanay Aida, Nanay Lorna, Nanay Pina na nasa langit na din. At yung mga kapitbahay natin na talaga namang nakasaksi kung paano kami nadapa at kung paano kami bumangon. So guys, dito na namin tatapusin yung vlog namin kasi pauwi na din naman kami. And ngayon ay 9:02 and say hi. 9:02 and siguro makakauwi kami ng bahay mga 10 or 11. Hi guys! So dito na namin tatapusin yung vlog namin for today. Tapos na kaming mag-church and nag-pray and nag-offer ng mass dun sa may office na ilaglag na namin. Prayer for the soul of my mom and yung kanyang ibang family members din na nasa langit na. So, thank you so much for watching guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys. Bye!